ng Pilipinas. Talaga namang iba ang dating Pangulong Digong. Abay, sabi po ng dating Pangulo si Mayor. Abay, yung kanyang treseng girlfriend. Abay, sabi, maghanap-hanap na kayo ng mga bagong boyfriend. That is a freedom of expression. Iba ka talaga dong. Daming bayan. Teka muna, ayaw. Ayan, take 2. Oras Maximo Obispo Joel Porlares, alas 8:13. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Makalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Mas malaki pala yung kampana ng Philippine Stock Exchange, Mr. Tony Lopez, kesa doon sa binigay mo sa Manila Overseas Press Club na kampana, Ayan. Anyway, magandang umaga Malacanang. Talaga naman Abay, mukhang isa pang cabinet secretary ang sisibakin ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Abay, sabi na ating bubit, kawawa naman tong si secretary. Sabi niya, bakit? Abay, nung katapusan, ayan, inalisan na ng mga bodyguards. Abay, pati pa naman mga bodyguards inalis. Abay, dati-dati may mga hagat pang dalawa yan Ayan Abay, ngayon yung mga bodyguards niya naghahanap na ibang trabaho. Susunod na kaya siya? Matapos pagsisibakin ang mga identified na mga opisyal din ng gobyerno, identified sa kanya. Bakit kaya, Damdaming Bayan. Abangan niyo po yan, mahabigan sa ating special na balita, malupit, Abay, mukhang ipinaramdam na kay sekretary na malamang-lamang siya na ang susunod dahil yung mga bata-bata niya sa ibang, yung mga inapo niya sa ibang ahensya ng gobyerno, ayan, kasama rin sa Bureau of Customs, abay, pinagpapalitan, pinagsisibak na. Damdaming Bayan. Magandang umaga Maynila. Yorme, talaga namang iba talaga itong si Yorme Isko Moreno, Abay, talagang nagpapakita ng gilas, kaya lang abay, nagrereklamo ala daw iniwang pondo. Magkano ba yung Marami daw iniwang, akin nga malo yung item mo. Ayan, magkano yung utang na iniwan daw ni Mayor Harry Lacona sa Manila. Ayan. Sabi ng ating bubit, naalan ng pangalan di ba ginawa din ni Yorme yan nung araw? Gantihan lang yan. Ay, naka talaga. Sinimot. Ayan. Nag-iwan din na maraming utang si Yorme, Pero okay tong si Yorme. Talagang nagpapakitang gilas. Abay, tama ka, Yorme. Abay, linisin mo ang Maynila dahil ang baho-baho na. Abay, kita nyo ang Divisoria, mahabikan kaupo pa lamang ni Yorme, nilinis. Ayan. At saka hindi lang yan. Abay, nagpalabas ka agad ng executive orders, Meron siyang first 5 executive orders. Aba, Little Mayor, mukhang ikaw ang gumawa nito, Ayan, Sir, ayan. Iba rin to Cesar Chavez, Anyway, mga kaibigan, maganda. Ayan, in fairness, dito sa first 5 executive orders ni Yorme Isko, sana'y tularan ito ng ibang mga mayors at sana'y tularan din ng
mayor namin dito sa labas ng Star City. Mayor Emmy Calixto Rubiano. Ayan, baka pwede kayong magipagpaligsahan din kay Yorme Isko, ha? Linisin din ng Pasay. Ayan, pasensya po, Mayora, pero sabi rin bang kababayan natin, dati ang Pasay nung panahon ni gagalit sa atin si Mega Sharon nito, ha? Nung panahon ni Mayor Pablo Cuneta, ha? Ayan, ang tawag noon sa Pasay, Sin City. Ayan. Ngayon naman ang sabi nila Dugyot City. Grabe naman kayo. Daming bayan. Anyway, alam mo, Administrator Larry Lacson, ha? Ayan, sandali lang mga administrator at purihin ang konti si Yorme. Ayan, in fairness po, mahibigan nung siya naging mayor sa Maynila, gumanda, ha? Ayan, ang hindi lang maganda yung utang. Tsaka mga ibinenta. Pero ang Executive Order number 1 na ipinalabas ni Yorme, ha? Ayan, ang gawa ito ni Little Mayor, ha? Abay, gusto siyang pairalin na Administrator Lacson, ha? Ang GMRC sa Manila City Hall. Ayan. Dapat ang mga opisyal at mga empleyado ng City Hall ay maging models ng good manners and right conduct. Aba, Executive Order number 2. Ayan. Abay, may curfew sa mga minor de edad. Abay, maganda yan, ha? Ayan. Abay, bagamat walang martial, kailangan ng para madisiplina ang mga bata. 10 p.m. hanggang 4 a.m. May curfew ang mga batang minor de edad 17 years old pababa. Ayan. Executive Order number 3. Ayan. Abay, mga barangay officials na tatamad-tamad dyan. Abay, inatasan ni Yorme na linisin, magkaroon ng declogging sa mga estero. Ayan, lalo tag-ulan na. At Executive number 4, abay, strict enforcement yung mga muffler ba na maiingay? Motor Vehicle Modified Muffler Noise Regulation. Ayan. Dating Pangulong Digong galit din dyan, ha? Executive number 5, abay, mandating telcos and other cable providers to fix spaghetti wires. Ayan. O nga naman, ha? Alam po nyo, naalala ko tuloy si dating First Lady Imelda Marcos. Ayan. Kundi lang nag-EDSA revolution siguro, ayaw niyo ng mga spaghetti linya ng kuryente noon, Administrator Larry Lacson, ha? At saka sabi nga na aking bubik dyan sa DPWH, alam mo ba, Lakay, na ang nagplano ng subway na ginagawa ngayon mula Valenzuela hanggang Parañaque, ha? Abay, yan pala ay plano ng dating First Lady Imelda Romualdez Marcos nung siya ay governor ng Metro Manila. Abay, kita nyo, ha? Kaya lang lahat ng mga planong yan nung pumalit ang Aquino administration, naku, mga nawala, itinigil lahat yung mga magandang programa ng Marcos administration, katulad na naman mga C5, mga tren, mga ganyan. At yung paggawa ng tunnel sana doon sa Dalton pa sa Nueva Ecija, Vizcaya, ayan, ngayon ginagawa na ulit. Ayan, pagdating ng mga Aquino noon, lahat ng mga Marcos project, burado. Daming bayan. Pero sana'y matulungan Administrator Larry Lacson, ating mga farmers. Nasa ating linya po mabigan ang administrator ng National Food Authority, Administrator Larry Lacson. Administrator Larry, sir, magandang umaga po sa inyo. Hi, magandang umaga po, Lakay Deo. Magandang umaga po sa ating mga taga-subaybay. Ayan, magandang umaga po at batiin din natin ang mga farmers natin sa Nueva Ecija, Central Luzon at maging sa Bulacan. Lalo po yung mga nagpuntahan dito sa DCRS nung Lunes, Administrator. Sila po ay nagrereklamo, Administrator. Bakit daw po ang bilihan ng palay po sa ating mga farmers may 7 pesos, 8 pesos hanggang 10 pesos kada kilo ng palay? Ano po ay may tutulong ng NFA sa kanila, Administrator, sir? Naku, talaga pong kami rin po namomonitor namin yan. At weekly po, minomonitor namin ang presyo. At talaga naman sa ibang lugar ay sumadsad ng hanggang 8, 9 pesos po, no?
kami po talaga ay sana nga hindi ganyan ang nangyari, no? Pero ang ginawa po namin sa parte po ng gobyerno ng National Food Authority, yun po aming buying price ay hindi namin talaga siya ginalaw para at least mahatak man lang pataas yung presyo ng mga traders. But still, mukhang hindi enough. Mukhang alam din ng mga trader yung aming kumbaga limitasyon, no? Mukhang alam ng trader na puno ang bodega namin, na kahit mataas ang presyo namin, limitado yung magagawa ng gobyerno. So, yun po ang katotohanan. Ang ginawa naman namin para at least kahit paano meron pang makinabang sa ating mga kababayan na magsasaka. Ito po mga warehouses namin na pinag-clear, total po yan, 134. Pinapaspasan po natin na magawa, no? Marami po tayong inopen na natapos na repairs and renovation, of which nakapagtaas po ng ating mga magsasaka na nakapila, no? At ang medyo masaklap lang doon, madali ding napupuno dahil sa haba po ng pila. Pero patuloy pa rin po kami na nagbubukas ng mga bagong renovate na warehouses para at least maibsan pa yung kahit ilan man lang mga magsasaka pa na pwedeng nasa pila pa ay makuha pa ang kanilang mga palay. Kung sobra-sobra po ang palay natin sa mga bodega, Administrator Lacson, sir, ba't hindi natin gilingin yung mga palay, maging bigas, may benta sa merkado at nang mapaglagyan po yung mga bibilihing bagong palay sa ating mga farmers, sir? Ay, tama po yan, Lakay, no? In fact, yun naman talaga po ang ginagawa natin. Ang instruction ko po since January is meal all. So, lahat ng palay, gilingin. At para maging bigas, lumuwag ang bodega. Ang isa naman hong ang gulo dyan na dapat titignan, dapat din sana yung labas ng ating bigas medyo mabilis din. No? Itinry natin yung food security emergency, na hindi masyadong lumabas at 33 pesos. Now, ito po, meron na tayo, 20 bigas meron na. Ito, mas mabilis na lumalabas, na roll out, no? So, we're expecting na pag lumabas itong ating mga bigas sa bodega, luluwag din po ang ating mga warehouses at makakapamili rin po tayo, no? Di ba pwedeng... Administrator, di ba pwedeng bilisan yung paggiling ng bigas dahil pag lumabas sa merkado yan at 20 pesos yan, mabilis pa sa alas 4 ubos yung bigas natin, Administrator, sir? Tama po. In fact ngayon, meron po kaming 2 milyong sako ng bigas. Bigas na po ito, no, na ready for distribution. Inaantay na lamang po natin yung mabilis na roll out ng Department of Agriculture, ng mga kadiwa, yung mga local government. So, kami po nakahanda na sa ganyan kasi nga gusto namin bago pa sana dumating ang anihan itong tag-ulan, maluwag na po ang ating mga bodega. Ayun po ang ating target. So, ano po ang advice natin sa mga farmers, sir? Siyempre, kailangan din, ayan, tag-ulan na, kailangan mabenta rin yung kanilang mga palay. Saan sila magbebenta? Di ba pwedeng ano ba ang magagawa ng NFA para mabili yung kanilang palay? Baka mamaya siyempre gipit din, pasukan ng klase, kailangan ng magbenta ng palay. Paano po mabibili na mataas yung kanilang palay, Administrator, sir, kung binabarat ng mga middlemen, mga negosyante? Opo, talagang nakakalungkot, no? Sabi ko nga sa aking sabi ko kung kaya ko lang bilhin ng NFA lahat ng palay, no? Kasi alam ko, nagte-text sa akin, wala po kaming pambili ng fertilizer. Yan, sa pa yan. Taaniman na, mag-i-enroll. Naku po, sabi ko, parang nakakadurog ng puso. Pero, totoo lang, Lakay, kung titignan kasi natin yung mga dato ni NFA, yung target na binigay sa ilalim ng batas, at yung pumpondo na binigay ng gobyerno sa atin para bilhin yung nasa ilalim ng batas, ako, napakasaklap po, pero talagang maximum 5% lang po ang kayang bilhin ng National Food Authority sa ating mga magsasaka. Yun po ang katotohanan. Kanya nga po sabi ko, ano kaya ang gagawin ko kung ito yung nasa batas at ito lang ang pera na inilagak sa akin? Paano ang gagawin natin? So sabi ko, siguro it's about time na baguhin natin maayos yung batas para at least
maging responsive po tayo sa ating mga magsasaka. Sa ngayon talagang magdurugo ang puso mo pag narinig mo po lahat yung kanilang mga hinaing. At nakasabi ko, anong gagawin ko? Saan ko naman ho ilalagay yan at saan ako kukuha ng pambili ng lahat ng iyan? Abay, nakakagulat. Ngayon ko lang narinig ito, Administrator Lacson, sir, yung 5% kanyo ang maximum na pwedeng bilihin ng NFA ng mga palay sa mga farmers. Ganun po ba? Tama po yun. Kasi nasa batas po ganito. Ito pong bagong amyendang RTL, sinabi niya 15 days buffer stock. Yung pong 15 days buffer stock, ang katumbas po niya, mga 900,000 metric tons ng palay. 900,000 metric tons. Ang production po natin sa Pilipinas ay roughly, isarado na po natin, 20 million metric tons. Wow. Ang 900,000 metric tons po ay 4.5% lamang ng total production po ng Pilipinas sa isang taon. Yun po ang nasa batas, yun po ang masaklap doon. Gustuin man ho natin, i-crack natin yung utak natin at humanap ng solusyon. Parang sabi ko, ano ba ang magagawa pa natin? So, kaya nga yung iba nating mga actions parang discarding maparami na lang ang mga magsasaka na makinabang. Like katulad ng gawa natin, isang magsasaka, maximum 100 kaban na lang muna para at least mas marami magsasaka yung mabibilhan natin. Kasi mayroong mga magsasaka na magbebenta ng 300 kasi 3 hektare yung kanya. Sabi ko baka po pwedeng pakiusapan 100 na lang muna para yung kasunod niya sa pila, mabilhan natin ulit. Kasi kung isang magsasaka 200, 300, isang tao lang ang nakapagbenta. Kung splitin natin yan, 100, at least kahit 3 magsasaka na serbisyuhan. Ganyan na lamang po ang mga pamamaraan na ginagawa natin para po makatulong kahit paano. So, helpless po ang gobyerno, ang NFA Administrator Lacson dito siya dahil sa, sabi niya, batas. Ayan, kung ganyan ang batas, maglalawi pa tayo sa Kongreso, sa Senado para amyendahan na ang batas. Kailan pa po yan, Administrator, sir? Kailangan po mabenta yung palay ng ating mga magsasaka. Ngayon po, natutuwa naman po tayo na inihain na po yung tinatawag nilang Rice Act sa Kongreso, House Bill number 1, kung saan po naglalayon na ibalik muli sa National Food Authority yung pagbebenta ng bigas sa merkado. Napakaganda po kasi noon. Ito po yun, explain ko lang po na konti. Kapag lumalabas po ng regular ang aming bigas sa merkado, regular din po nababakante ang aming mga bodega. At yung pondo po na binigay sa amin, kunwari po, for purposes of discussion, 5% lang kaya namin bilhin. Kung mapaikot ko po yun, nabili ko yung 5%, lumabas naman po ulit yung 5% na sa merkado. Balik po yung pera sa akin, sa NFA. Pwede ko huuling, pagkatapos ko alisin yung mga gastusin ko sa operation, pwede ko huuling ipambili yung sobra ng palay. So yung 5%, theoretically, lalaki po yun kasi napapaikot namin. Yun po yung napakaganda sana na makalusot, maayos ang batas para ho hindi lang 5% ang kaya namin bilhin kapag nakakapagpaikot po kami. Abay, huwag na po tayo maghintay ng batas sa Kongreso. Di ba pwedeng executive order ng Presidente Administrator, sir? Baka betang kumonsulta kay E.S. Lucas Bersamin. Baka pwede pong mag-order ang Presidente through executive order. Parang huwag na tayong hintayin pa yung pag-amyenda sa batas. Ang ginagawa naman po ng ating Pangulo at ng present administration po, kapag po may sobrang pondo at pinaglalaanan po nila talaga ito ng pondo. Pwede po naman po silang magdagdag ng pondo within our capacity. Yun po. Ginagawa naman po yun. In fact, binigyan din po tayo ng mga pondo last year at ngayon din po pondo para kung magdagdag ng mga warehouses pati po mga dryers. So napakalaking bagay po lang for the first time since mapasa yung RTL, ang present administration po naglaan ng maraming pondo para po magdagdag ng warehouses, mga dryers at saka rice mill. Yan po, in 2 years time, makompleto po yan. Naku, mas maganda-ganda po ang ating magiging takbuhan
rice industry na makikinabang po ang ating mga magsasaka. Nagbibigay po ang administrasyon ng pondo para po mapaayos itong ating takbo sa rice industry. Abay, 3 taon na po ang Marcos administration kulang pa pala ang ating mga storage administrator Paano po kasi yung storage natin, kung babalikan po natin, nung magpasa ang RTL, hindi po agad nakapag-invest sa mga facilities. Ngayon lamang na pagtutuunan ng pansin yung investment sa facilities dahil kitang-kita na sa ating mga mata na naku po, na sasamantala talaga ang mga magsasaka dahil walang pupuntahang dryer, walang pupuntahang warehouse. So yun po ang unang-unang sinolusyonan. Since last year po yan, yan po ay pinagtuunan ng pansin. So, ipapaubay ko na po sa inyo, Administrator Lacson, sir, ang pagpapaliwanag kung ano po ang masabi natin sa mga farmers na nagpuntahan po dito sa DZRH. So, ano po ang inyong mensahe ngayon sa kanila, Administrator, sir, na ngayon napakamura, binabarat po ang produkto nilang palay, sir? Opo, sa ating mga magsasaka, no, na alam ko po ang inyong hinaing. Ang akin naman po ay kung kaya pa, no, na tignan niyo po yung listahan ng pila sa NFA, kung kaya po makapila at makapag-intay, kahit hindi man lahat ng inyong palay ay subukan po ninyo sa pinakamalapit na NFA. No? Pero yun naman pong iba, depende na po sa pangangailangan at sitwasyon po ninyo. Nagsasabi na po kami ng aming kakayahan, halos puno po yung ating mga bodega. So, hindi naman po natin pwedeng ipangako yung hindi natin kayang gawin. Kanya, we have to, ating mga magsasaka, you have to consider po yung inyong pangangailangan. Kung kailangan ibenta na, alam ko naman ngayon, medyo tumataas na yung presyo ng palay. Baka po, ibenta na yung iba sa labas. At yun nga po, katulad ng sinabi ko, hanggang 5% po lamang ng produksyon ang kaya ni National Food Authority. Administrator Larry Lacson, sir, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Sana matugunan maayos itong problemang ito. Thank you and good morning. Good morning po at maraming salamat din po. Daming bayan. Habigan NFA Administrator Larry Lacson. So paano yan, Mr. Sioson? Sino nga ba yung mga nagpuntahan dito sa atin, Sister Ella Amalu? Ayan yung grupo ng mga farmers from Bulacan at Nueva Ecija. Ayan, si grupo ni Nakasani Sioson. Alang yung kawawa naman itong mga farmers natin. Nga pa rin sila. Alam bodega. Ang bihira naman. Ayan. Abay, Apo Little President, Lucas Bersamin. Abay, baka pwede po niyong gawan ng paraan nito. Ayan. Dahil sa rice tarification law ni si Principal to, di ba? Ay, Senator Cynthia, ayan, good morning po. Ayan, paano bang gagawin natin dito? Abay, kung hindi kayang bilhin, walang bibili ng mahal sa produktong palay ng mga magsasaka natin sa Central Luzon. Abay, pwede ba nating kausapin, Mr. President? Si birthday girl, ayan. Abay, baka marami pang naisubi ni birthday girl. Ayan, dating First Lady Imelda Romualdez Marcos na ilang taon na siya ngayon, Malu, na nagse-celebrate niya ng kanyang 96th birthday. Aba, baka marami pang naitabi si Madam First Lady Imelda Romualdez Marcos. Sino yung avid listener nating si Manang Biday ba, Flor? Yung parating nahirig na mga mayordoma. Ayan, mga angels ng dating First Lady Imelda Romualdez Marcos. Ayan, Madam First Lady, ayan, ilabas yung pera ito. Bilhin nyo na lang yung mga palay ng mga magsasaka sa Central Luzon. Sino yan? Birthday kay ni First Lady. Ayan nga, binabati ko na kayo. Sabi ko nga sa'yo kung hindi kayong bilhin ng NFA, ipabili natin yan. Bilhin na lang ng birthday girl, First Lady Imelda Marcos yan. Daming bayan. Ay, nako tala. Nakalungkot naman po, mahabigan, Abay, helpless. Ayan. Parang wala pong magawa ang National Food Authority. Asan ang gobyerno natin? Daming bayan.
Ko po, ayan, pinagmamalagay pa naman natin ang food security, Mr. President, ha? Pagkatapos ng ating mga magsasaka, o nga pala, di natin kinaposta nga pala sa oras, kung anong reaksyon ng NFA. Kasi ang sabi rin ng mga farmers, ay itigil daw yung pagbebenta ng bigas ng halagang 20 pesos. Dahil sa murang bigas ngayon, although na hindi na lahat nabibili yung 20 pesos, paano mabibili yung kanilang palay ng 20 pesos, 19 pesos kung yung bigas na? Ayan, 20 pesos na. Ayan, paano babalansahin yan? Diyos ko po mahabagin, Lord. Daming bayan. Magandang umaga, Pilipinas. Ako po si Dayo Makalma at welcome sa ating palatuntunang Damdaming Bayan. Yan po ang damdamin ng ating mga magsasaka na kalunos-lunos, nakakalungkot. Ayan, para pong walang magawa ang gobyerno dahil po sa batas ng rice tariffication law na yan. Ano ba yan? Isahin na lang kaya natin yung batas na yan. Pwede bang i-repeal yan, ha? O kaya ay amyendahan? Ayan, kung martial law lang yan, presidential decree lang ang katapat niyan. Daming bayan. Diba, Masosipol Chief Justice Renato Puno? Ayan, ang sabi ng presidente ng PhilConsa, sana nakita nating sitwasyon ngayon sa Kongreso at Senado. Sabi niya, tama si Marcos noon. Ayan, buwagin ang Kongreso. Daming bayan. Ay, nako, marami tayong isyong mga tatalakay ngayong umaga ng Miyerkules. Ayan, good morning sa mga taga Bureau of Customs. Abay, daming bago ngayon dyan, ha? At saka daming nag-iiyakan ngayon. Ayan, kasama na mga bata-bata ng isang cabinet secretary na mukhang mag-goodbye na rin. Daming bayan. Oras sa Chief Justice Alex Jesmundo. Ayan, oy, mista. Ayan, General Edwin Ernie. Standby, Lieutenant Narciso. Oras ganap ng alas 8:40. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Actimed Quality Generics. Stunted by the price of rice at 45 to 65 pesos per kilo. Bagamat maganda ang mga statistikang ito, wala itong kabuluhan sa ating kababayan na hinaharap ang realidad na mataas ang presyo ng mga bilihin, lalo na ang pagkain, lalo't higit ng bigas. Totoo, puwersa ng merkado sa ating bansa at maging sa buong daigdig ang siyang nagdidikta ng presyo. Daming bayan. Mr. President, yun po ang ating mga farmers sa Central Luzon. Ayan, total na kinig sa atin ng Malacanang Apo Lucas, sa atin ni Adrian. Ang sabi po ng mga farmers natin sa Central Luzon, ayan, Bulacan, Nueva Ecija, ano po ang gagawin namin, Lakay? Nabubulok na ang aming mga palay. Diyos ko po mahabagin. Daming bayan. Oras, Sister L. It's 8:48 at good morning Lakay. Good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Diyos marhay na aga sa Indogabo, sa mga kababayan ko dyan sa Jubillar, Albay. Lalo na sa Barangay Bautista. Alam mo ba Lakay, tawag sa barangay namin Tigis? Tigis. Mahilig daw kasi tumaga yung mga tao dun sa amin, kaya tigis. Yung tigis sa amin magbagsasalin sa baso. Parang tagay. Pero you're so gorgeous today, Thank you, Sister. Lakay, kahit mukha akong puyat. Puyat na puyat ang ate girl. Natutuwa naman si pare Manding Bahakan nito. Diba? Baka gusto naman niyang hiramin yung damit ko. Si General Alex Guo. Ayan. Tsaka si Kuyang Ama na Tusino at Hilkiambao. Ayan. Ay, gusto ko mag-thank you sa ate ko. Dahil damit niya to, Lakay. Ganun ba? Alos ba yan? Alos. Alam mo yung alos? Anong alos? Yung pinaglumaan ni ate, ibibigay dun sa bunso. Ayun, sa, ano, alam mo Lakay, hindi niya nagamit. Hindi nagamit. Kasi lumaki siya nung nanganak. Daming bayan. Eto na nga, ayan, medyo mabibigat yung mga issue natin ngayon na Sister Nako, L. yes, Lakay. Kaya bigas, food security ang pinag-uusapan natin, ibinibida ng ating presidente. Pero paano magkaroon ng food security kung ang ating mga magsasaka natin
ay hindi natin maprotektahan para mabenta ng tama, maayos ang kanilang mga produkto. Sila yung nagsasuffer, Lakay. Ay, sinabi Gustuhin mo. man nating matulungan yung iba nating kababayan, pero may nagsasakripisyo, Lakay. Sinabi mo. Tapos ngayon, ayan, may gagawin pala ang Pangulong Marcos. May report si Let Narciso, Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. pangunahan ang paglulunsad ng benteng bigas sa Cavite. Ayun naman pala Abay, sabi natin kay Administrator Lacson kanina, problema daw yung bodega. Ayan, na mapalay, kiskisin ka agad, gilingin lahat yung mga palay. Ayan, ibenta ng 20 pesos yan. Ayan, kundi pa mabilis pa sa alas 4 yan. At bilhin ng tama yung palay ng mga magsasaka natin. So hindi naman sila lugi. Alangya. At saka yung mga abusadong pagsamantalang negosyante. Ayo, Lakay. Apo Lucas, Apo Little President, baka pwede tayong mag-sample naman. Ayan. Asa na yung mga ipinatawag sa Kongreso na Senado na mga hoarders? Ayan, smugglers ng kung ano na agri-products. Ala naman nangyayari. Parang wala naman tayong nabalitaang nasampulan, Lakay. Kahit ngayong pangalan, hindi mailabas-labas Diba? Ang hirap naman nun. Paano naman natin yan masasabi? Walang pangalan. Para tayong, ay nako. Parang Philippine National Police lang Natatawa ko rin interview ni Jerry Bahayo, spokesperson ng NCRPO. Putya, nahuli na, nakulong na, kinasuhan na, hindi maibigay ang pangalan. Di ba, Lakay, once na convicted, na-convict ka na, ibig sabihin na patunayan ka na nagkasala, ikaw ay guilty. Once na na-file na ng kaso yan, public document na yan, nasa fiscal sa office pa lang yan, Sister El. Di natin maintindihan. Masyado yatang bine-baby ang mga pulis, General Culas Torres, sir. Ayan. Data privacy daw, Lakay. Ay, Diyos ko. Mamaya, tanungin nga natin si Kuyang Beda Epres ng Commission on Human Rights, Attorney Vladimir Putin Pilaes. May problema tayo, Lakay, so conflict sa data privacy. Ay, nako. Kung gano'n ang pairalin natin, walang mangyayari. Kaya dumadami ang krimen, Oo, kasi hindi naman sila maski mga pulis, ayan, hulid up cops, alang yan naman. Pero Lakay, magtataka ka doon sa ibang ordinaryong tao. Kaya nga, nilalabas agad yung hindi nga consistente. Ano ba talaga, General Torres, sir? Ayan, Yorme Isko, di ba mamaya may meeting ka sa mga opisyal ng Manila Police District. Baka pwede mong imbitahan si PNP Chief. Hindi consistent minsan binabanggit, minsan hindi Ayan, andyan na sino ba talaga? Puntahan muna natin si Giselle Lakay dahil mayroon palang press con dyan sa may... mamaya na si Giselle. Ito muna ang report sa Malacanang. Ayan, si Let Narciso muna. Okay. Ayan, si Let muna Malu. Mamaya na si Giselle. Ayan, best reporter naman yan Kaya kahit mamaya hapon pa siya mag-report, okay lang yan. Ayan. Best reporter ng Golden Dove Awards. Yes, ito muna. Report muna mula sa Malacanang at ang Pangulo maglulusad ng benteng bigas sa Cavite. Arrest number 14. General Torre. Huwag niyo mai-baby yung mga pulis. Kaya tuloy naalala ko naman yung umangkas sa akin Sabi ko gabi na, dito ka sa maliwanag kasi baka safe ko dyan. Naku, huwag dyan sir. Sabi, bakit? May pulis dyan. Diyos ko. Kaya pala kinakatakutan ng mga pulis instead na hindi naman lahat pero nakalungkot na may mga ganyang mentalidad po na ating mga kababayan. Yes. Takot sa mga pulis. Ayan, hindi magandang image. Ayan. Kaya siguro yan ang baguhin nyo, General Torres, sir. Hamon sa inyo. At wag niyong i-baby. Ayan. Maibalik, Lakay, ang tiwala sa pulis. At yung mga bata, alam mo, Lakay, ang malungkot ngayon, yung bata, pinantatakot ang pulis sa bata. Ayan. Diba? May pulis dyan. Sige. Diba? Parang hindi po, tsaka yung magulang, wag din siguro gamitin panakot yung pulis. Nung panaliping Lacson, di ubray mga ganyan Ganyan. Arrest number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, Sister El, sasadyain ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Zapote Public Market sa Bacoor, Cavite. Ito'y para nga pangunahan ang paglulunsad ng programang BBM o Benteng Bigas Meron Na.
maagang pumila sa Kadiwa stall ang mga nais bumili ng 20 pesos kada kilong bigas na para lang muna sa mga senior citizen, PWD, single parent at mga benepisyaryo ng 4Ps. Napag-alamang mayroon na ring benteng bigas sa iba pang lugar sa Cavite gaya ng Dasmariñas City kung saan mayroong mobile rolling Kadiwas outlets na bumibisita sa iba't ibang barangay tuwing Huwebes at Biyernes. Meron din Kadiwa Center sa Naik na nagbebenta ng murang bigas tuwing Huwebes at Biyernes. Unang inilunsad ang benteng bigas sa Visayas Region hanggang sa magkaroon din sa Metro Manila at ilang kalapit lalawigan, habang ngayong Hulyo ay plano na rin ng DA na dalhin ang programa sa Mindanao. Lakay? Ayan, pero ang concern ko ngayon, Miss Let, hindi mo bibili ng 20 bigas. Yung mga magsasaka natin sa Central Luzon na nabubulok na ang kanilang mga palay dahil siyempre hindi mabenta. Ayan, nalulugi din yung mura iba. Na, ayan, hindi pa mabenta yung kanilang mga palay. Siguro baka pwede mong ibulong kay Secretary, kasama si Secretary, ang BFF ni BP Sara, si Claire Castro. Ayan. May briefing si you sa Claire Mayan. Alang, baka pwede mo i-text kay Apo Lucas sa Bersamin. Ayan, para baka sabihin ng mga magsasaka, sabi ni Kuya Sani Sioson, Lakay, asan ang gobyerno natin? Diyos ko naman. Kasi ito, alam mo Lakay, matatanda na sila. Sinabi mo. Nakakalungkot. Mukhang kailangan plansahin Lakay yung proseso. Gaya nga nung sa interview mo Lakay, kasi yun din yung isinasangkala nila. Mayroon kasi nga batas Lakay na limitado yung kapangyarihan ng NFA. So ngayon, yan ang problema. Bagamat ang sinasabi nga, ang NFA tuloy-tuloy ang pamimili at sabi rin ng Presidente, hindi ibababa yung presyo nila kahit mura na yung presyo ng bigas. Pero ayan nga, kung limitado, mukhang dehado pa rin yung ilan sa ating mga magsasaka na hindi mabibilhan ng NFA. Ayan, kahit na may batas na ganyan, emergency naman ng ganyan, for every rule, there is an exemption. Sabi nga, alam ni Apo Lucas Bersamin yan, former Chief Justice yan. Ayan, sabi nga, kung may, may paraan, kung may kung gusto may paraan, ayan, kung ayaw may dahilan. Ayun, nadali mo Sister L. Ayan, kaya muli tinatawagan natin ang Malacanang. Ayan, Mr. President, Apo Lucas, ayan, maawan naman tayo sa ating mga magsasaka. Oo. Gawin po natin ang parang wag natin isangkalan yung RTL na yan, Rice Tarification Law. Bira. Akala ko pala magpapabuti yan. Papahirap na lalo. So, high blood tuloy. Pinggamot na dyan. Dapat saging tubig dyan. nga lang kay tubig. Saging yung hinahanap Alam ang pampakalma dyan. Ramdam kasi natin kasi mantakin mo yung mga magsasaka na kawawa instead na magtrabaho sa bukid pumunta pa dito sa ating himpilan para idulog yung kanilang reklamo, yung kanilang sulat. Meron ng actually address to sa presidente sa Malacanang natanggap na yun, Miss Let kasi may pirma na, na-receive na. Copy furnish lang tayo. Yes, ayan. Secretary Ruiz, ang magiging chairman ng Presidential Action Center. Asan ang Presidential Action Center dito? Diyos ko, kailangan yung mga ganito nagiging napaprioritize Lakay. Ay, sinabi mo. Singat na, high blood. Tama na yan Lakay, baka hindi na Deo makalma last name mo. Hindi na makalma. Ma-high blood ka na. Ma-high blood. May alta presyon. Sana Lakay ay makita yung mga ganyang problema kasi binabalita naman natin, di ba? Nung nakaraan, kausap mismo ni Presidente yung mga magsasaka. So, dapat ma-resolve yung mga ganyang issue. Galing pa lang Central Luzon kahapon. Ayan, sana hindi na-screen yung mga, sana napakinggan yung damdamin na ating mga magsasaka sa Central Luzon. Ay, naku, Diyos ko po. Ayan, sige na nga. Okay na muna Lakay, makalma ka lang. Wednesday pa lang ngayon. Ramdam kasi natin yung hinain na mga farmers na dumulog dito. Bilang tayo yung mga anak din ng magsasaka, diba? Ramdam natin tayo laking bukid din, nagtanim din ng palay, ayan, anak ng magsasaka, kaya
Alam natin yung struggle. Alam paghihirap. natin, ramdam natin yung kanilang mga problema, Miss Let. Ayan. Oo. At magandang ma-actionan yan, Lakay, kasi alam mo kung bakit. Aba, ay magsusona. Yes, Ayan, ayun. Diyos ko. State of the nation na. Baka mamaya sa zona ng presidente, mga farmers po pumunta doon sa kongreso magdala ng palay. Ibenta sa zona. Yung palay nakatali pala kayong nasa tangkay pa. Tapos may kawayan na. Diyos ko po, mahabagin Lord. Ayan. Okay nga Runda, maraming salamat Miss Let. Good morning, balik sa inyo, Lakay at Sister L. Ayan, good morning Sister L at good morning Malacanang. Ayan, Lucas. Ayan. Sir President, anyamutin apo. Kinawa Japan. Nababasa ko yun online. Ganun ba yan? Diyos ko po. Ayan. Word of the day. Dapat Lakay meron kang word of the day, tas Ilocano. Ganun ba? Di ba yung word of the day mo ngarud? Okay, ngarud. Ano nga yung ngarud? Sige na nga. Ayan. Ganun. Okay. Sige na nga, tapos yan. Parang end ng statement. Ayan. Okay, sige. So, dapat may ganun ka daily. Ganun ba? Assignment po yun sa akin. Ako yung nabigyan na assignment. Sige na. Baliktad. Si Giselle muna, na-high blood na. Eto na muna. Puntahan nga muna natin ang ating KBB Golden Dove Awardee na Best Field Reporter, personal physician ni dating Congressman Teves, 24/7 daw na maaring pumunta Lakay sa BJMP. Ayan, para siguro i-check yung kanyang status ng kanyang health Lakay. Alamin natin ang buong detalye mo Lakay, RH15, Giselle Ricafort. Giselle? Sister El, kahit pinapayagan nga yung personal physician ni dating Congressman Arnie Teves na tingnan yung kanyang kondisyon sa kulungan ng BJMP sa Taguig City matapos ang kanyang appendectomy sa Philippine General Hospital. Sabi sa DZRH ni BJMP spokesperson Derek Bustinera, may access 24/7 sa BJMP ang attending physician o personal doctor ni Teves. Sabi pa ni Bustinera na i-turn over na rin naman ng attending physician niya yung instruction sa kanilang jail nurses kung anong dapat gawin kaugnay ng kondisyon ng pinatalsek na mambabatas. Tiniyak niya na titingnan at susuriin din ang kanilang mga nurse at doktor si Teves. Nagpaliwanag naman si Bustinera sa sinasabi ni Atty. Ferdinand Topacio na pagkaantala raw ng pagbabalik kay Teves sa BJMP kahapon. Sinabi niya na hindi naman maaaring madaliin yung tamang transportation procedure na binubuo ng iba't ibang security agency para sa seguridad ni Teves. Idiniin niya na pinairal nila yung due diligence at ikinonsidera maraming posibleng senaryo sa naging transportasyon. Hindi lang anya nila minadali yung pagbabiyahe kay Teves na ginawa matapos ang rush hour upang hindi matraffic sa daan na para na rin sa kanyang kaligtasan. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH15, Giselle Ricafort. Daming bayan. Ayan na, ready na ba si ang persona non grata ng China? Welcome to the club sa mga dinideklarang persona non grata, Senator Francis Tolentino. Sandali lamang heta. Senator Tola Tolentino, sir, magandang umaga po sa inyo, Senator. Ay, naimbag nga bigat, yung amin na Apo Lakay. Magandang umaga po sa inyo. Good morning, Sen. Abay, para ka nasa China. Nasa China ka yata, background. China ba yan? Hong Kong o Macau yan? Sa China, nakakulong na ako. Nasaan po kayo? Balita ko, nasa Singapore yata kayo. May papacheck up pala. Papacheck up ba kayo? Pambira na. Ako yung balita na huhulihin ako ng China. Kaya, hindi naman siguro. Ayan. Ano nga feeling ng naidideklarang persona non grata sa China, Macau at Hong Kong? Ang ibig sabihin po niyan, pinahalagahan din po nila lahat yung mga ginawa ko ng mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, nakaraang taon. At kagaya po ng sinabi ko, badge of honor po yun, isang karangalan po yun, hawakan ko na mitsapa. Mitsapa po ng karangalan. Dahil po yung atin namang ginawa ay para sa ating mga kababayan. So hindi mo na magagawa. Ngayong tapos na ang Congress, ngayong nakabakasyon na kayo. Akala ko pa naman magpapalamig ka sa Hong Kong o sa Macau. Saan ka magpapalamig ngayon? Saan ka magbabakasyon? Persona non grata ka na doon.
Baka po siguro sa Tagaytay na lang. Mas malamig pa ako. Pero kumain na lang ng bulalo. Sabi ko nga, tama lang naman po yung ginawa natin dahil narinig po tayo nila. Ayan, Kahit ako po ay isang private citizen ngayon, sinabi ko kahapon, patuloy ko pong ipaglalaban po ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Ayan, actually, Senator Tol, marami ang humanga sa inyo. Yes. Ayan, at may mga nagsasabi nga na kung kayo ay dinideklara nga persona non grata ng China, dapat yung official din ng China na nambubuli sa atin ideklara din persona non ganun grata. din. Oo. Ano sa dapat nga po, pero para sa akin po, akala ko magpapahinga lang muna ako ngayon Yung pala, meron pa mga ganitong harapin. Pero para sa akin, dapat po, mas maraming Pilipino po ang magkaroon ng badge of honor. Ayan, totoo po para yan. mas marami po ang maipakita yung pagmamahal po sa bayan. At sana nga yung sinimulan nyo sa Senado, sana ngayong wala na kayo sa Senado, sana may kasamahan kayong magpatuloy sa inyong advocacy. Ayan, paninindigan na ipagtanggol ang teritoryo ng Pilipinas. Ayan, yung archipelagic law na ipinatupad ninyo, inintroduce ninyo. At na maprotektahan yung teritoryo natin. Ang sabi nga po, pag tumungtong daw ako ng Hong Kong, hulihin ako Pero baka wala sumama sa akin kung magyaya po ako doon. Lakay. Pero tingnan niyo po ito nangyari kahapon. Dineclare po ako na binigyan ako ng sanction ng China. Bawal ako pumunta sa mainland China. Bawal ako pumunta sa Hong Kong. Sa Macau. Bawal ako pumunta sa Macau. Pero meron po ditong hindi na isama sila. Saan? Na inaangkin nila. Hindi nila sinama yung West Philippine Sea. Ang ibig sabihin po, impliedly, hindi kanila. Hindi kanila yung Spratlys, hindi kanila yung Mischief Reef, hindi kanila yung Panganiban Reef, hindi kanila yung Kalayaan Island Group. Kasi kung kanila po yun, hindi sinama na rin po yun, hindi nila sinama. Kaya siguro, pwede po akong pumunta doon sa mga lugar na yun. Dahil bahagi po yun ng Pilipinas, Lakay. Ayan na. Ngayong wala na kayo sa Senado, Senator Tol, so paano niyo ipagpapatuloy itong advocacy na maprotektahan ang ating teritoryo? Ayan, lalo na ang bahagi ng West Philippine Sea. May magagawin po, may magagawa po ba kayo? Magtuturo po ako ng international law at bahagi po ng aking curriculum ay itong West Philippine Sea. Bahagi po yung UNCLOS. At yun po siguro sa mga kabataang Pilipino, patuloy kong mayahayag kung ano po yung tama sa international law, tama sa ating kasaysayan, tama sa ating pangangailangan at tama sa national interest. So yun po yung gagawin ni Senator Tolentino at hindi po tayo nakikipag-away. At siguro po kung may mga kasamahan ako sa Senado na kailangan siguro ng kaunting legal advice, tayo naman po handang tumulong sa ating mga kasamahan doon. At pasalamat po doon sa ibang nagbigay ng suporta kahapon sa Department Senator of Foreign Jinggoy, Affairs. DFA. Maging kay Senator Jinggoy na tumulong po sa akin, nagbigay ng statement of support. Ayan. Okay pa ako, hindi pa ako nakakulong. Kailangan sa akin dito. Pag nakulong po ako, tatawagan ko kagad kayo. Sabihin ko, isama nyo sila kayo sa akin. Dadalang kita ng chicken sandwich. Ayan. Pero mas fresh ngayon si Sentol, Lakay. Ayan. Na-declare na persona non grata, biglang na-high blood yata, nagpa-check up bigla. Ay, hindi po. Talagang matagal na ito, February pa. Magpapatingin ako, pero nagkataon, maging sa dyaryo po dito, nakalabas ganun ba? Sa Singapore? Ayoko makita na wala naman litrato. Baka hulihin din ako dito, pero okay naman po. Okay naman po. Ayan. Okay, Senator Tol, mabuhay ka at huwag kang... Maraming salamat po. Agyamanak, Diyos tiyag nina po. Patuloy po nating mahalin ng Pilipinas. Ito po si Tol Tolentino. po. Thank you, Sen. Ingat po dyan. Ang ating reporter sa Singapore. Kasi ano na siya ngayon, private citizen na ang Sentol Tolentino. Ang persona non grata ng China, Macau at Hong Kong, former Senator Francis Tol Tolentino. Daming bayan.
At, natawa na lang ako, Lakay. Bakit? Tinamaan ng China, Lakay. Alam mo kung bakit? Tinamaan sila. Pinirsona ng grata. Ibig sabihin, tinamaan sila. Matindi yung naging impact ng mga banat na sentol sa kanila. Kaya nga, ang daming troll sa kanyang eleksyon. Kaya tuloy, naapektuhan yung kanyang kandidatura. Actually, ang dami nga niyang troll, Lakay. Mga pro-China. Farm trolls. Anyway, Senator Tol, welcome to the club. Ayan, alam mo na masaya din ang masayang malungkot din ang naalala ko na ganyan ka dati. Ayun nga, di ba naging personal nung grata ako sa San Juan? Nung mayor pa si Senator Jinggoy. Pero okay naman na kayo. Oo, kasi inaraw-araw ko noon Sabi ko, ito po sa tuwing intro natin sa ating program, ito si Dayo Macalma, ang persona ng grata sa San Juan. Mantakin mo, ilang buwan yun. Ayan. Sabi ni President Erap, Jinggoy, isa ka Dayo Macalma. Yung tatay pala. So pinagbuta kami ni President Erap noon. Yung si former President ang naging mediator Lakay. Kaya naman ako dineclare para sa mga hindi po nakaalam. Kaya po ako dineclare na persona non grata sa San Juan noon. Dahil? Mayor si Mayor Jinggoy noon, Vice Mayor si Philip Cesar ng Crispa Toyota. Ayan. Ng Crispa. Sabi na ating bubit dun sa konseho. Ayan. Di ko nababanggitin ng pangalan. Basta konsihal. Ayan. Sabi niya, Birman, di pa makapag-umpisa ng session dito. Bakit? Nagiinuman muna sila bago mag-session. Kaya dahil doon sa bubwit. Yes. Okay. Alam mo, unang ordinance o kaya unang diniscuss sa ordinance ba ang tawag doon? Ang tawag doon. Basta City Ordinance? Number one na na pinalabas ng Konseho ng San Juan. Ayan, yung kopya ko number 1 Nauna. Nauna. Declaring Dayo Macalma as persona non grata sa San Juan. Vice Mayor Philip, kumusta ka na? Ayan. Siguro tinatawanan niya ngayon ni Senator Jinggoy. Matatawa na lang siya. Senator Jinggoy, anong sabi ng yung bubit? Mamaya na raw. Stand by, Sherwin Alfaro. Stand by. Pasok na daw muna natin, Lakay. Mukhang paalis na yung winner. Paalis na yung winner. Ba't ka ba nakakaalam sa programming namin dito? Nakasira ka ng diskarte. Sige, pasok na natin si Sherwin. Si Ninong muna, Lakay, dahil ang ating Ninong ng Bayan mukhang yung winner ay kailangan nang umalis. Pero nandyan siya sa may barangay 119. Yung Ninong ba, yung bibigyan ng premyo, gusto umalis? Baka may lakad-lakay. Di maghanap na iba. Baka natsyempohan to, Lakay, naka-transistor. Ganun ba? Pang-priority kasi natin, Lakay. Baka malobat. Naka-transistor. Tsaka yung mga nanonood sa TV. Okay, Ninong Sherwin. Dito lang pala yan sa Pasay. Pala Ayan, nasa Cabrera pala Ninong Sherwin. Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakaina ang matyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas promo, hatid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ninong Sherwin, sino ang magmamano ngayon? Sino ang bibigyan mo ng aguinaldo? Sherwin. Yes, Lakay, dito nga sa barangay 119, dito sa Cabrera, sa Pasay, natempohan natin matugid mga tagasunod dahil ang kanilang bahay nandun sa pinakaloob-looban, Lakay, nakikita mo yung kadiliman. Wow. Ayun, kadulong. Skinita. Ayun. Pero, dito siya sa buwan dyan, yun ang lumatanong natin. May magandang umaga, pangalan niyo po? Si Beth na lang. Beth ang alias ko dito. Beth, ayan. Call Beth. Alias Beth. Beth. Queen Elizabeth. Opo, sir.
Ayan. Kapakain nyo. Opo. Radyo. Radyo ang pinakikinggan. Aba. Pero, ganyan natin sa buwan. Dinala niya yung cellphone. Ayun, yung cellphone niya naka-Deezer 8. Aba. So pag hindi naka-radyo, naka-cellphone. Wow, naka-iPhone 17 pa si ate, ha? Ayan. Magandang umaga po, Sir Deo, at saka yung magandang Miss L. Ay, good Miss morning po. Ella. Ayan. Ayan na si ate. Ayan na. Anong ginagawa mo, ate? Nagtitinda ka ba? Anong... Nandito po ako sa labas kanina. Bumibili po ng amusal. Ganun ba? Ng Deezer 8. Maraming salamat po sa pagkakataon. Okay. Maraming salamat. O, alis ka na dyan, Sir Win. Okay, thank you po. Nagpasalamat na si ate. Di ba binibigyan na Aguinaldo? Bigyan mo na Aguinaldo si ate. Ate bigyan Beth. na agad. Balik ate. Iniiwan niya. Pinrank. Dahil kayo masugid na tagapakinig ng Deezer 8. At paborito mong anak sa sino? Si Deo Makalma. I love you, ate Beth. Mwah. Yan, di ba? Kay Deo. Dahil dyan, meron kang 1,000 pesos. Ayan. Huwag ka pa magpasalamat, ate. May dagdag pa yan. May dagdag pa yan, May ate dagdag Beth. pa. Nakasama na Vitamin E. Ayun ang Vitamin E. Ito na. Ayan. Gamitin yung patis niyan, ha? Vitamin siya na 3 dropper sa'yo, ate, ha? Ayan. Okay, siyempre. Kasama din niya na Deezer 8 Grocery. Ayan. May pansahin ka na mamaya, ate. May bag na bigas ng Deezer 8. Yan, para sa inyo, mami. Agyaman na, Sir Deo. Ilocano rin ako. Aba naman, Ilocano. Ayaten ka manang, adeng. Ay, muwa. Ayan. Taga-ano ka dyan, Ilocos? Taga-Pangasinan, Sir. Taga-Pangasinan. Ng Ilocano. Wow. Ay, apo. Ngam nasa Palawan po na kami ngayon. Kaya noon pa man, Deezer 8 na with Jotarok, tapos si Ray Langit bago ikaw. Talaga alam na. Alam ko, Sir Deo. Ang galing. Dahil panahon pala ni Jotarok at Ray Langit, nakikinig na si Ate Beth. Dagdagan mo na 1,000, Sir Win. Ayun, grabe. Sir Win, dagdagan mo na 1,000. Sisingilin ko kay Ray Langit yan. Dagdag na 1K, Ninong. Ayan. Dagdagan. Yes, additional 1,000. Na yun ang 1,000 pa. Pambili ng radyo dahil sira na yung radyo. Ayan. Sige, bilhin tayo ng bagong transistor dyan, ha? Ayan. Ayan. Ayan yung radyo. Ganda-ganda pa naman, ha? Ayan. Sige, may flashlight pa. May flashlight pa. May kusa na daw na kayong kanyang radyo. May kusang loob na tumitigil. Dumaan. Pero nakaandar pa po yung ibang functions yan. Kasi lang biglang ng TV. May style dyan, ate. Kalampagin mo. Tinutok-tok dapat yan. Paluin mo ng tsinelas yan. Tutunog yan. Ayan. Ayan, tignan mo naman, kanyang radyo. Kanina pa din, doon sa unang pinunta natin, lakay dyan sa may Pramo, sa Barangay 113. Ang reklamo din yung kanyang radyo, baka daw pwedeng magpalitan ng radyo. Sabi ko sa susunod ng mga araw. Sabi ko sa assign mo ka sa akin, mamakyaw ka ng transistor radio sa Divisoria. Dapat mamigay na tayo. Mamigay na tayo ng radyo lakay kasi ang mga wini-wish nila. Kanina di ba Ninong Sherwin, radyo din ang hiling ni nanay sa'yo? Oo. Ayan. Extra lang ako, talagang binibili niya. Yung radyo niya. Sige, pagkatapos mo dyan, Sherwin, sa Pasay, diretso ka na ng Raon nga, maghanap ka doon ng mini component, ha? Ayan. Mas malakas doon sa ipinamimigay na mini component ni Ray Langit nung araw. Ayan. Ayun. Sobrang mini, yung maliit na component. Ayan. Okay, bigyan mo ng t-shirt si ate. Para kumpleto na. T-shirt pa, uniform. Anniversary month na po ng Deezer 8. Ayan, tignan nyo, nawala na yung uniform nyo. Sa nyo nilapag. Nahanap na. Sige. Naku, kinupit na. May nagtago. Wala na yung t-shirt. Ayan. Nasa supot pala. Ayan.
namin kahit late na. Hindi pa po. Kaya pala. Sabi ng asawa ko, sabihin mo happy anniversary. Sa 15 po, sa ate. 15. Ayan. Okay, ate Beth. Bistagmina. 1,000 pesos sa akin tumutok sa Diesel H. Baka kayo nasusunod dating winner sa Diesel H Malacash. Bravo, RH number 6. Sherwin Bata Alfaro, DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Christmas time in the Philippines. Santa Claus coming. Ilang days before Christmas? Lakay, 176 days Wow, bago bilis magpasko. bilis Ayan ng tayo panahon. lang ang may pa-countdown na. may ganung pitik. Kaya nga, pinauso natin, naggayahan yung mga kanya. Okay lang. Okay lang yun, Lakay. At least tayo yung nauna. Kasi kauna-unahan tayo eh. Yes, trendsetter. Yes. Maraming salamat, Ninong Sherwin, manang Beth ng Pangasinan na nandyan sa Pasay ngayon. Alam mo, Lakay, talagang dapat mamigay na tayo ng radyo. Yes. Boss Jomay, Attorney Reg. Ayan, mukhang kailangan na po natin mamigay ng radyo dahil yun talaga, Lakay, ang hinihingi ng mga listeners natin. Bagong radyo. So, Sherwin, ha, punta ka ng Raon ngayon, ha? Yung mini transistor na mini component na bibili mo sa Raon, ha? Ang dial, DCRH lang, ha? Bawal yun. Bawal ba yan? Yung nakaano, walang ibang istasyon. Ano ba tawag doon, Lakay? Oplan Liso. Nung araw mga ganyan sa mga survey, may namigyan ng transistor radio eh. Sa kanila lang. Yung stasyon ng radyo nila ang mapapakinggan, yung kalaban, wala. Hindi, sa atin walang gano'n. Kasi para pagka gusto din nila ng FM, andyan ng Love, andyan ng Yes, andyan ng Easy Rock. Ayan, di ba? Kung gusto, lagyan pa natin ng marka doon DCMM, DCWB, WW, ayan, Radio Veritas. Para madaling tandaan. Maraming salamat, Sherwin. Babalikan natin ilang pang mga reports. Standby, Raymond at Paas. Mukhang babalik na si Tito Sen sa pagiging Senate President, ha? Siya bang SP? Ayan. Yung veteran na black, suportado si Redon Sibol. Tito Sen for Senate President. Ayan. Daming kontrobersya kay Senator Cheese, ha? Ayan. May nag-share kasi sila, Kay. May nakita ko. Sabi niya doon. Alam yung nagkikilay? O Hindi, yung, wala. Ito naman sa nagkikilay. Yung Lakay, sabi niya, idol no more. Idol no more. Ayan, nasira yung ano natin kay SP Cheese. Yan. Lalo yung isang senador na outgoing. Ayan, laki-laki ng bukol. Sana nilagyan niya Lakay ng yelo. Cold compress. Babalikan natin ang mga reports na yan. Ayan, chill-chill lang po tayo. Yung Cabinet Secretary, relax lang po kayo, ha? Isusunod natin yan matapos ang ilang report at ilang muna mga paalala, ha? At sa mga bagong officers ng Bureau of Customs, abay-batiin natin si bagong Deputy Commissioner Uy Kuyang, ha? Ayan, binabati ka ng mga taga No Limit ang Herelads, ha? Nolasco Bathan, ayan, bilang Deputy Commissioner ng Customs, at binabati rin ni Kuyang Justice Leo Bathan ng Court of Appeals. Daming bayan. Oras, Sister L. 9:23. Raymond tsaka si Milky, ayan, ba't ang dami nakalinyang report, Malu? Sabi mo, bawal lang overtime. Ayaw na mag-overtime talaga eh. Ayan. Wala naman kayong bayad pagka nag-overtime eh. Sa lahat ng overtime, ito yung hindi ka bayad tapos bawal ka mag-overtime. Ayan, dahil bawal lang overtime dahil wala na kayong bayad, may memo pa. Ayan. Eto na, hatawin natin ang mga report. Pero report muna, Lakay. Sandali lamang, Justice Sam, sa ating special na balita. At teka muna, baka makalimutan ka to, Sister L, ha? Abay, matutuwa ka rito sa isang avid listener natin. Bakit? Ang pangalan ay Attorney Rodil Miliado is the name. Okay, si alam mo Attorney kung bakit? Rodil. Ano ba, Rodil o Rodel? Rodil Miliado. Okay. Ayan, alam mo, matutuwa ka rito dahil
Sandali sa mga reports. Bukas na kayo mag-report, ha? Akala ko bararatsada. Storbo kayo sa mga kwentuhan namin dito, ha? Alam mo, kaya natutuwa tayo rito, Sister Ella. Alam mo, traveler ito eh. Pagka bumibiyahe sa abroad, alam mo ba, pupunta ng Amerika, pupunta ng Japan, pupunta ng United Kingdom. Abay, sabi ng mga kasama niya, ano ka ba naman? Napaka-addict mo naman sa DZRH. Talaga? Yes. Sa YouTube yan sigurado? Yes, sa cellphone. Ayan, live streaming. Yes, Abay, sabi niya, gusto ko ikuhan para updated tayo sa mga balita sa Pilipinas. Ha? Lalo na ang espesyal na balita ni Lakay. Chismoso. Hindi naman, socially aware, please. Socially aware. Okay. Wow, very researcher ang peg. Siyempre, to be politically correct. Ayan, socially aware. Lawyer ito. Nga pala, lawyer siya. Mantakin mo, magmamaneho sila. Paano ka naman di makinig sa DZRH? Sabi niya, nakuha mo na impormasyon na mga balita sa Pilipinas, may special na balita pa. Ayan, kung magmamaneho, para hindi antukin. Mantakin mo. Pampagising. Yes, magmamaneho sa freeway sa Amerika. Ayan, pupunta ng LA, Nevada o kaya Las Vegas. Ilang oras na biyahe yan. Wala pa naman traffic doon, Lakay. Dire-diretso lang yun. Di ba yun yung pinaka-board na pagmamaneho? Yung dire-diretso. Ayan, nakaantok yun. So, good morning. Maraming salamat, Kuyang Rodil Miliado. Ayan. Thank you po. Ayan, Mapa, Japan. Basta nasa abroad. Talagang addict sa DZRH itong si avid listener natin talaga, ha? At good morning sa mga nobilities ng Katimugan Shrine Club sa aming High Sharif. Ayan, Ronald Yulo. Ayan, Berucipul Arman Alcala, Alian Gonzales, Christopher Tupe Chua. Ayan, at Kuyang JR. Ayan, kumusta ang vinegar, spice vinegar mo? Ayan. Ito muna ang report. Daming bayan. Sa panahon ito na tag-ulan, madami na naman ang nagkakasakit, kaya dapat maging malusog at aktibo. Kaya todo alaga ako sa katawan. Kung ano ang payo ng doktor, sunod lang. Sa reseta, ang gamot na pinipili ko, yung world class. Gamot sa high blood, world class. Gamot sa high sugar, world class. Gamot sa high cholesterol, world class yan. Pero sa presyong abot kaya. Rhea Generics po kasi, ang magumagaw ng mga gamot ng Rhea Generics ay makilalang world-class pharmaceutical companies tulad ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi at AstraZeneca, OEP Philippines, Landbank, Boehringer Ingelheim at Bayer sa kanilang mga pasilidad. Rhea Generics, tunay na world-class ang kalidad sa abot kayang halaga mga misis. Dalhin lamang po ang reseta sa Mercury Drug at piliin ang world-class, piliin ang Rhea Generics. If symptoms persist, consult your doctor. Daming bayan. Ating flash report. Alam mo na, pareak ako bigla eh. Kasi akala ko mag-report na. Eto na, ayan na report ni Val Gonzales. DILG Secretary John Vic Remulla, iginiit na walang special treatment na ibibigay kay dating Congressman Arnie Tebes. Val Gonzales, please come in. Val. Mayor at Sister Ella, mayroon ng clearance to discharge ang hospital para kay dating Negros Oriental Congressman Arnolfo Tebes Jr. Kaya isinagawa ng pagbabalik nito sa kulungan kagabi. Ito ang inihayag ngayon ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Kasunod ng sinasabing pagkabalam sa pag-stay sa Philippine General Hospital ng dating mambabatas na naoperahan dahil sa appendicitis, git ng kalihim. Walang hospital arrest at walang special treatment na ibibigay para kay Tebes sa loob ng BJMP facility sa Bagong Diwa sa Taguig City. Paglilinaw ni Remulla, ituturing ng BJMP si Tebes ng pagtrato na tulad ng sa iba pang PDL o persons deprived of liberty. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Val Gonzales. Report mula kay Edniel. Shabulab naman na umano'y main source ng iligal na droga sa Central Visayas. Sinalakay yan ng mga pulis. Detalye balita mo, RH52, Edniel Parosa. Edniel.
Lakay at Sister L, sinalakay ng Philippine National Police, katuwang Philippine Drug Enforcement Agency, ang hinihinalang Shabu Laboratory at umano'y pinaka-supplier ng illegal na droga sa buong Central Visayas. Ayon kay Police Regional Office 7 Director, Police Brigadier General Rodrigo Maranan, posibleng ang kusinang ito sa Barangay Zapatera sa Cebu City ang main manufacturer na itinagpapawal na gamot sa kanilang lugar. Sa implementasyon ng search warrant, naaktuhan at inarasto ng operatiba ang isang chemical engineer na kinilala lamang sa alias na Tepen at isang 20 anyos na babaeng caretaker. Nasamat sa kanila ang 2.2 billion pesos na halaga ng iba't ibang klase ng itinagpapawal na gamot gaya ng cocaine, shabu at party drugs. Kinumpis ka rin ng PNP ang iba't ibang aparatos, chemical, baril, bala at pampasabog sa parehong drug laboratory. Bukod sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, pinag-aaralan ngayon ng otoridad ang iba pang isasampang kaso dahil sa posibleng pananagutan ng establishmentong nagkakanlong sa illegal na aktibidad. Ito sa Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Okay nga Rod, maraming salamat Edniel at sa report ni Edwin Duque. Pagsasayos naman ng nasirang navigation gate dyan sa Navota sa Malabon River. Target na matapos sa July 8. Ang tagal naman matapos nito, Lakay. Maraming mga residente ang apektado, Lakay, nung biglang baha. Maadlib ko lang, ayan, para sa mga taga DPWH. Abay, sabi ni Attorney Rudy Miliado, ayan, ito'y dating chief ng legal ng Department of Public Works and Highways, Sister L. Alam mo, pinag-aralan pala, nagpadala ng mga taga-DPWH sa Amsterdam. Ayan, dun sa Amsterdam, ang sea level, ang taas, ayan. Oo. Pero hindi binabaha ang Amsterdam. Yun saan ang gagayahin dito sa Pilipinas. Sabi nila, ang mahal daw. Ayan. Kaya ba sandbag ang nakatambak doon? Kaya nga. Sabi ko, bakit nagtipid pa? Ayan. Kung taon-taon, yung ginagastos natin taon-taon ng mga napipinsala. Mas malaki pa. Di gayahin yung technology dun sa Amsterdam. Ayan. Kahit na mahal yan, in the long run, at least safe tayo sa baha. Yes. Hindi yung taon-taon, ang laki ng ginagastos natin dyan. Tapos ganun din naman. Tapos bilyon-bilyon yung flood control project ng ilang congressman. Ayan. Tsaka sinado. Tsaka sinado. Sabi mo. Oo nga, lalaki ng ngayon Band-aid solution kasi Lakay. Hindi long term. Yan daw ang gustong-gustong project ng mga congressman yung flood control project. Bumabaha? Bumabaha, Lakay? Hindi, walang audit. Mga lang. Kaya nga, bumabaha. Ng pera. Congrats, Senator Joel. Laki ng flood control project mo sa Bulacan. Maraming baha raw sa Bulacan, Lakay. Ilang billion? 12 billion ba yan? Ang laki naman ng Lakay. Sursogon din. Hindi naman buwaba ang Sursogon. Ayan. May dagat doon, Lakay. Ganun ba? Senator Cheese, dapat tayo mo sa Kamsur, hindi sa Sorsogon. Lakay, Kamsur, Albay. Sa amin na lang, Lakay, ang baha, antindi. Grabe. Na-audit ka. Sige, report na lang. Ito na nga punta. Kasi ito, si Edwin talaga may kasalanan nito Na-adlib tuloy nila kayang baha. Pero alamin natin ang buong detalye ng report ni RH23. Edwin Duque, Edwin. Miss Elaine. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Edwin. Edwin. Ayan, sige. Medyo walang high tide ngayon at hindi ba tulad ng mga nakaraan. Kaya personal natin nga napunta nitong navigation gate dito sa bahagi ng nabuta sa Malabon sa Manila Bay. At tiniyak nitong kausap natin kanina si Engineer Ismael Plusi, ang namamahala, the engineer na mahala sa ilalim ng MMDA, na tuloy-tuloy yung pagsasagawa nitong driving hours at sa pamamagitan ng mga tauhan nitong BBWH ay nalagyan na ng pin. Pinalitan na yung pinaka-pin nito at nakita natin, Mayor, yung luma ay tinanggal na yun yung nag-crack nakaraan at may inilagay na bago
pati yung pampatibay niya, yung pinaka-kapitan. So okay na. Rin, kaya okay na sandbag. Ayon dito, posibleng ngayong July 8 ay itataas na itong bagong gawa na posibleng mapipigil na doon sa tubig pa Manila Bay, papasok dito sa dalawang malaking ilog sa pagitan ng Malabo na butas. Kaya ngayon, dahil hindi naman low tide ngayon, medyo yung pangamba ng ating mga kababayan, lalo na dito sa may Barangay San Jose, yung nasirang river wall, ay medyo wala yung kanilang takot dahil mababa yung tubig ngayon. Kaya, pero ganun pa man, ay tuloy yung pag-alis ng mga bahay na nakatira sa gilid ng pader para maisagawa ng maayos ng private company yung pagsasagawa nito. At yung kabilang pader naman, sa pagitan nitong mga residente at in-inspection na rin at nangako to si Kong Toby Chanko at Merjan Chanko na titignan at gagawin na rin kung sakaling mahina na para maiwasan ng mayor yung maaaring pag-ibarin ng pader na posibleng magpapapa rin sa ating mga kababayan dito sa ibang lugar sa Nabutas. Okay, Rud. Yan ating update. Wala pa rin dito sa Navigation Gate sa Nabutas at Malabon. Arrest 23, Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Edwin Duque. Ay, Kong Toby Chanko, sino bang gumawa ng dike dyan? Ayan, kaninong project ba yan? Ayan, ano yan? Ang tamad na, back job. Ayan. Di ba, sabi nung chief ng liga ng DPWS, Atty. Rodil Miliado, sabi ko, paano yung ba gano'n na sira? Back job yan. Dapat may warranty yan. Ayan, dapat. Mayroon talaga lakay kahit sa mga building, di ba, pag tinatayo, kalsada. Ayan. Ipagawa dun sa kontraktor. Sino bang kontraktor dyan? Sa dike na yan, Edwin. Ha? Kumita, tapos palpak. Ayan. Pagawa ulit sa kanya yan. Ayan. Ulitin mo. Back job. Report mo na kay Raymond. Sa Senado Lakay, ang online gambling, dapat na raw yan na higpitan. Nako, alam mo Lakay, ang nakakalungkot dito, yung online gambling, maraming mga bata, bata Lakay, nalululong sa ganito. May mga kakilala ko, parang nangungutang pa Lakay. Yung instead na pambili ng merienda sa pagka-recess, itataya nila sa ganito. Tsaka cellphone lang kasi gamit nila Lakay. Alamin natin kung sino naman ang senador na nagsabi niya na dapat nang higpitan yung online gambling mula kay RH28 Raymond Adpaas. Kay Raymond. Elaine at Mayor Pina, hihigpitan ang mga patakaran sa online gambling sa Pilipinas na ito'y napapanahon na. Itong paniniwala ni Senador Sherwin Gatchalian kasunod ng inihaing panukalang batas para dito. Dahil dumarami daw yung mga reklamong kanilang natatanggap na pati yung mga bata ay kasali na rin sa online gambling. Lalo na ngayon yung sikat na scatter kung saan maaring maglaro kahit sino gamit ang electronic wallet na GCash kahit sa halagang 20 pesos lamang. Dahil dito ay gusto ng senador na higpitan ng mga patakaran at kasama na yung paglalagay ng 10,000 piso na minimum bet at top up na 5,000 pesos. Na ating sagot niya sa aming tanong kung ito ay kung kailangan ba ikonsidera yung total ban sa online gambling. Ang problema daw kapag magkaroon ng total ban ay mag-underground lamang ang mga ito. Narito si Senador Sherwin Gatchalian. Dahil marami kaming balita na pati bata ngayon ay nag-online gambling na ngayon, lalo na scatter. No? So hihigpitan namin ito. Ang salient points nito, pagbabawalan na gumamit ng GCash sa online gambling. Tataasan yung age from 18 to 21. Tapos ang minimum bets is 10,000. Ang top up is 5,000. So, hihigpitan natin ito. Of course, may mga regulation din kaming linagay doon. Para hindi lahat ng tao ay pwedeng pumasok sa online gambling. Dahil ngayon, kahit na 20 pesos, pwede ka na mag-online gambling. So, maraming tao ngayon na pumapasok at napakahina ng regulation. So, ngayon, naglagay rin kami ng penal provision. Pag hindi ginawa ng mga regulatory agencies trabaho nila, pwede silang kasuhan at matanggal sa trabaho. Pwede rin silang makulong.
Bahagi ng pahayag ni Senador Sherwin Gatchalian. Ito si RH28 Raymond Adpas para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Daming bayan. Okay nga Rod, maraming salamat Raymond. At mula sa Senado, dumakit tayo sa Kamara. Panukalang Absolute Divorce, Sister L. Absolute Divorce Bill. Muling ihahain ngayong 20th Congress. Aba, sino magpa-file niyan? Milky Rigonan, please come in. Manang Milky. Lakay at Sister L, muling isusulong ang panukalang Absolute Divorce Bill sa pagsisimula ng 20th Congress ngayong Hulyo. Ang bill ay inihain ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino at Kabataan Party List Representative Rene Co. Matapos na mabindin sa Senado ang panukala noong nagdaang 19 Congress. Sa House Bill 210, i-adapt ang consolidated version na itinasa ng Kamara sa ikatlo tuling pagbasa pero merong mga karagdagang grounds para sa divorce. Kabilang narito ang pagkilala sa divorce decree na ipinakaloob sa ibang bansa at dagdag na grounds para sa annulment na maaring ikonsidera sa pagkuha ng divorce decree. Nakasaad din sa panukala na isasama sa grounds ang serious, physical o sexual violence, hindi sa bilang kundi sa bigat ng karahasan, lulong sa sugal at bisexuality. Grounds din kapag naghiwalay na ang mag-asawa sa loob ng 5 taon at imposible ng magkasundo. Psychological incapacity at kapag sumailalim sa gender reassignment surgery o transitions ang isa sa kanila. Sa usapin naman ng conjugal partnership, paghahatian na mag-asawa ang assets pero ang isa sa kanila ang mas kapos ay kailangang bigyan ng sustento hanggang makahanap daw ng trabaho o kabuhayan at hindi lalagpas sa 2 taon. Ipinaliwanag ni na Representative Pino at Co na ang pagiging sagrado ng kasal ay binabase sa kalidad ng pagsasama kaya kapag hindi na daw ito kayang buhayin o ayusin pa, panahon na para gawing opsyon ng diborsyo. Matatandaan Lakay at Sister L na ipasa ang Absolute Divorce Bill noong 19 Congress sa Kongreso pero ito ay inakda naman ni Yumaong Congressman Edsel Lagman. Ako si Milky Rigonan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Okay nga Rod, maraming salamat Manang Milky. Alam niyo po, hindi po ako mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Macalma. O wala si Deo Macalma, kulang ang almusal ko. According to my bubuit. Ano nga sabi Senator Jinggoy? At alam niyo bang meron nga bang isa pang cabinet secretary na sisibakin sa kanyang tungkulin? Abay ayo na sa ating bubit. Abay, malungkot dahil inalisan na ng mga bodyguard, Sister L. Hanggang katapusan na lamang yung mga bodyguards. Ala na yung mga hagad, ala na yung driver, bodyguard. Bakit ganun? Ayan. Itutuloy natin yan makalipas sa ilang paalala. Ha? Standby Boy Gonzales. Standby Sofia Gans. Ang oras na yan ay... Ito si Billy. Ayan. Magre-report ba si... Ayan na ba si Boy G? Boy Dumagoso? Ayan si Boy G Lakay. Pwede ba? Bukas na lang siya? O sige na. Boy, kalahating minuto lang ha. Ayan, mag-overtime na kami ha. Ayan. May utang ka pang bubuit ha. Ayan. Ganun ba? O sige na. Department of Engineering and Public Works ng Manila City Hall nagsagawa kaagad ng declogging operation sa Quiapo. Aba, iba talaga si Yorme. Ibang Yorme. Boy Gonzales Dumagoso, please come in. Boy. Lakay, Sister, mula na kahapon nang iutos yung declogging dahil sa malapit na yung mga tagulan at mapagbaha at lalo na dito sa mga nagtambak na basura, nag-declogging ang mga tao ng Department of Engineering and Public Works dito sa kahabaan ng Carlos Palanca at sa Villalobos. Ito yung lugar Lakay na napakaraming bendo kaya yung mga drainage ay nabarhan na ng mga basura. At yung mula dito sa Villalobos hanggang doon sa malapit sa area ng Plaza Lacson, itong kaba ng Palangka, ay ito yung kanilang tinatanggal, yung mga basura na sumiksik sa mga drainage. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Boy Gonzales. Galing mo talaga Yorme. Sana tularan ka na ibang mayor tulad ng mayor namin sa Pasay. Ay Mayor Emmy. Ayan, good morning po. Sana may beautification din sa
Pasay. Your business is our business. At sa ating balitang negosyo, BPO firms nagpalago sa sektor ng real estate sa unang kalahati ng 2025. Malakas talaga kumita ang BPO lakay, ano? Alamin natin ang balitang negosyo mula kay Sofia Gans. Sofia. Nagpakita ng steady growth ang sektor ng real estate sa unang kalahati ng 2025 sa pangunguna ng office sector na patuloy na nag-expand, partikular ang mga business process outsourcing firms o BPO. Sa isang media briefing, sinabi ni Rick Santos, chairman at CEO ng Global Real Estate Services Company na Santos Knight Frank, tumataas ang occupancy ng mga opisina dahil sa mga BPO firms na pinipiling mag-expand sa Metro Manila. Dagdag ni Santos, nagpapakita ito ng katatagan ng Pilipinas sa sektor ng real estate sa kabila ng pabago-bagong geopolitical climate. Inaasahang makukumpleto ang 403 square meters na office stock hanggang sa pagtatapos ng taon at higit sa 500,000 square meters pa ang madadagdag sa susunod na 5 taon. Sa residential market naman, sinabi ni Santos na patuloy rin na ipinoposisyon ng Metro Manila ang kanyang sarili bilang affordable luxury market habang ang sektor ng hospitality ay nagdadagdag ng hotel sa iba't ibang destinasyon. Samantala, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 56 pesos and 3 centavos kada US dollar. At iyan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Sofia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sofia Gans. Happy birthday muna kay Madam, former First Lady Imelda Marcos. Happy 96th birthday po. Ay kakabayang BP Nori Di Castro. Happy birthday, kabayan. Ating isa pang ninong ko, Kapitan Lucio Tan. Happy birthday. Ating Tet De Hoya at Mista. Ayan, Danny Constantino. Ayan, para sa mamisa sa PMA Sandigan 82, para sa mga nakilala kay General Danny Constantino, birthday po niya ngayon. Alam mo lakay, babatiin ko lang din ng happy birthday ang aking pamangkin, Alexander Von Agno Apit. Happy birthday at sana ay mag-aral ng mabuti. Ayan. Alam po ang oras, bukas na ating special na balita. May utang ka na naman. Yes. Sabi sa'yo, Nay, naku, wala na naman. Utang na naman. Wala na yung bubwit. Bukas yan. Ako po si Deo Macalma. Ito naman po si Sister L, Elaine Apit. Stay safe, everyone. God bless po. Oras. Ang oras, 9:59. Sabi ko sa'yo eh.